Okay, special reading 3384, 3385, and 3386. So, ito muna gamitin natin ng card para alam natin kung ano yung mga ugali ng tao na nasa paligid mo. General reading ito kaya posible yung iba makaka-resonate, yung iba hindi. Dahil depende naman yun sa sarili mo talaga kung alin doon yung swak sa buhay mo. Pero kung gusto mo malaman yung sarili mo talagang reading, mag-message ka, mag-book ka ng for private reading. So, kuha tayo dito ng tatlo. Una, trial. Talaga, pangalawa, ay, mahuli. You sweetheart. That's the partner. And pangatlo, the gift. Ito isang common na nagiging dahilan. Okay. Bakit? Ito. Kasi, yung unang lumabas dito is tagumpay. This is the triumph itself. Panoorin nyo yung daily episode, the video prior this one. Malalaman yun, magkasabay. Bakit? Yung unang dahilan kung bakit ka magkakaroon ng maraming, hindi naman totally kalaban, pero maraming maninira sa'yo is yung tagumpay mo. Kapag nagtagumpay ka kasi, yun, nakikita nila yung result na lang. Hindi nila alam paano ka nagtagumpay, ano yung pinagdaanan mo bago ka magtagumpay. And then, yung pangalawa kasi, tignan mo isang pagsasama na masaya. Ito yung pagsasama na kapag nakikita ka din ng tao na masaya ka, in terms of family, in terms of relationship, may mga tao na hindi pabor. Yung ayaw nila, it's either ayaw nila sa partner mo, ayaw nila sa na maging masaya ka or whatever. And then, yung last kasi is gift itself. So, yung gift na tinutukoy dito is yung regalo, hindi literal na regalo galing sa tao. Regalo galing sa Diyos. Alam mo yung isang regalo, isang buhay or may mga tao kasi na matagumpay na, masaya pa, yung parang binibless pa lalo ni God. 'Di ba? Merong ganun, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Yung magtataka ka na ikaw naman yung ginagawa mo naman lahat, 'di ba? Nagtrabaho ka, nagtitipid ka, wala ka namang sinisiraan tao, pero bakit ang ilap ng swerte sa buhay mo? Bakit ang ilap ng kasiyahan sa buhay mo? Bakit ang ilap mong makatanggap ng regalo galing sa Diyos? Posible na meron kang minana na parang kulang sumpa o gayuma galing sa magulang mo, galing sa mga ancestors mo na hindi mo alam. Kasi hindi lang isa, dalawa, ina-encounter ko, maraming clients nagsasabi, "Ma'am, bakit ang hirap makuha yung gusto ko? Simple lang naman, maging masaya, magkaroon ng masayang pamilya, magkaroon ng masaganang buhay, magandang trabaho, etc." Yun yung mga bagay na tinutukoy dito. Yung alam mo yung para bang masasabi mo na matagumpay na siya, masaya pa siya, tapos binubuhusan pa siya ng blessings ni God. Bakit? Dahil yung intentions niya doon sa puso't isipan niya totoo, pure, walang halong kaplastikan, walang halong pag-iimbot, at wala ring halong galit. Kasi kung meron kang galit sa puso mo, yun yung nagdadala ng negativity sa buong pagkatao mo. Sa natural na pamamaraan nito, maliban na lang kung meron talagang nakikialam sa'yo at ginamitan ka na hindi maganda. So kung meron ka din namang isang, halimbawa, humihiling ka sa Diyos na gumaling ka sa sakit mo o magkaroon ka ng stable na trabaho,
para magkaroon ka ng masaganang buhay, tapos matagal mo nang hinihiling, hindi mo nakukuha, posible may pumipigil sa lahat ng swerte mo, at yun yung alamin mo. Kasi hindi lahat ng tao sa social media or readers and then manggagamo, hindi lahat sila nagsasabi sa iyo ng totoo. Yung naririnig mo is yung maganda lang. Bakit? Kasi gusto nila ng maraming views, gusto nila ng maraming followers, gusto nila maraming income para sa sarili nila. Pero kung yung totoong tao talaga yung gusto mo, yung totoong manggagamot, totoong reader, ay talagang maririnig mo kahit negative. Dito ngayon sasabihin ko sa inyo, kailangan mong ayusin yung nandoon talaga na nakatatak sa buhay mo. Kasi pag yun tinanggal mo, gagaan lahat. Kaya wag basta-basta sunod na kung ano-ano yung mga pampaswerteng ritual na makikita mo or mga Latin. Dahil hindi mo naman alam kung meron nang nakatanim dyan sa buhay mo na kamalasa na gawa ng ibang tao bago ka pa iniluwal sa mundo. Posible din na nakukuha mo yung mga ganyan sa environment, sa trabaho, yung iba naman sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, kung saan. So, yung tandaan mo lang, kapag meron ka halimbawang nakasagupa na tao, and then may angkan pala ng manggagamot o angkan ng manggabarang, yung ganun. Pag yan nagalit at ginawan ka ng masama, ngayon kasi 8, mahirap. Kasi ano yun para bang katumbas ng karma. Kaya ako sinasabi sa inyo, alamin nyo kung merong nakatatak. Alam mo yung sinasabi minsan, bakit ang malas-malas mo, parang may balat ka sa puwet. Ganun. Yung sinasabi na ganun, is totoo yun. Na para bang kahit saan ka mapunta, kahit anong gawin mo, malas ka. Sa trabaho, sa pag-ibig, sa pamilya, sa kaibigan, sa lahat-lahat ng bagay. Pag yan, nakaranas ka ng ganyan, isa man daan, dalawa dyan sa senaryo na yan, may ibig sabihin yan, kailangan mong tanggalin ngayon mismo. Kasi 8, lalo na kung money involved. No? Pag money involved kasi, mahihirapan ka sa buong buhay mo. Wag mong gawing biro o wag mong baliwalain kapag nakasagupa ka ng totoo talagang mga ganun. Kasi mahihirapan ka din. Ganun talaga. Meron kasi silang special gift coming from God na kaya nilang gamitin against you. So, alamin mo kung paano matanggal at ipagawa mo ngayon kasi 8, Friday pa. Para naman kahit pa paano, pagkatapos ng ilang linggo, ay gaganda ang takbo ng kalusugan, ng buhay, ng pera, ng negosyo, trabaho at pagsasama. So, lahat-lahat yun naka-package deal. So, kung ayaw mo na maghirap buong buhay, magkasakit buong buhay, ayaw mo magkaroon ng kamalasan buong buhay mo, alamin mo ang punot dulo. At yun ang ipagawa mo sa ritual. Huwag basta-basta sunod na kung anong nakikita mo. Kasi hindi mo alam, baka yun pa ang magiging trigger, lumala pa ang sitwasyon mo. Okay? So, proceed tayo sa mga English episode natin. Message lang po kayo kung gusto niyo mag-avail ng services natin. Thank you and good night.